Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na. Magandang araw, kaagapay! Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid po namin ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Grace Estabilio. Tayo po ay miyembro ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan po tayo sa 702 DZAS AM band, sa PM Radio, FEBC.ph at sa ating Facebook Live 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa 1062 DXKI at sa CARE 104.3 The Way FM Legazpi. Salamat po sa ating team na umaalalay po sa atin, kina Arwel Mendoza, Kael Garcia, Nathaniel Peralta and Kuya Reggie Villena sa control. Gayon din kina Abby Glindo and Dwen Balatuca ng RTV. Ngayon din kina Nalds Pagador and Kuya Rafi Bardoquelio ng Broadcast Engineering Team. Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga kaagapay sa Bocaue Transmitter Site, Kuya Hezek, Nanay Nori, Ate May, Kuya Ray and Kuya George Cristobal, Kuya Julie, Kuya Zaldi, Pastor Edward, Kuya Alan and Kuya Danny. Marami pong salamat sa inyo at stay safe po. Gayon din sa mga kaagapay po natin na nakikinig ngayon sa mga oras na ito ay nawa po ay nasa mabuti rin po kayo nakalagayan. Happy anniversary kaagapay! Happy anniversary FEBC! Tayo po ay 73 years na po na sumasa Himpapawid. Ipinagdiriwang po natin na may temang Hope Overflows o nag-uumapaw na pag-asa. Kaya maganda po yung makakasama po natin today sa Doctors Online. Hope in difficult times, coping with the loss of a loved one from COVID-19. Dahil ang guest po natin today ay mag-asawang veterinarian. Sina Dr. Jomar Castro at ang kanyang wife na si Dr. Jenny Maala Castro. Kanila pong ibabahagi sa atin kung paano po sila nakakope sa matinding sitwasyon. Yun po ang pagpanaw ng kanilang ama. Hindi po naging madali ang kanilang sitwasyon, yet sila po ay nagpapatuloy at ang kanilang pag-asa ay nagmumula lamang po sa Panginoon. Kaya tutok ka na kaagapay at mabless sa kanilang mga ibabahagi sa atin. Pwede po kayo na mag-comment sa ating Facebook Live 702 DZAS FEBC Radio TV kung paano po kayo na napagpala ng ating programa. Gayon din ng ating guest doctors for today. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum. Today's Doctor Online. Kasama na po natin ngayong hapon, mga kaagapay, tulad po ng aking nabanggit kanina, mag-asawang veterinarian, sina Dr. Jomar Castro and Dr. Jenny Maala Castro. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po ng kaagapay ngayong hapon. Maraming salamat po at kami po ay inyong naimbitahan sa inyong pong programa, yung inyong anibersaryo. Magandang hapon po. Yes. At ang aking naman pong may bahay, babati po siya sa inyo. Doc Jen, please. Hi, Doc Jenny. Yes, good afternoon to everyone, to all the listeners. Salamat sa pag-imbita sa amin today. Yan, kamusta po kayo? May mga gusto pa po kayo na batiin, kamag-anak, kapamilya? Go ahead po. I just want to greet the station, your program. Happy anniversary to all of you and to all the listeners. Yan, si Doc Jenny. Go ahead po. And happy anniversary sa inyong station. At gusto ko pong i-greet ang aking family na nasa US. At ang aking mother na nandito ngayon sa aming tahanan at ang aking sister. At of course, ang aming team sa aming clinic at ang aking mga anak, si Gwen, Justin, and Jeric.
Hello po, happy listening. At sa lahat din po ng mga kaagapay po natin na nakikinig sa atin, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi pati na sa iba't ibang panig ng daigdig, na-excite na rin po sila na marinig ang inyong kwento. Dahil may mga kaagapay po tayo, sa iyo kaagapay na nakikinig ngayon, lingid po sa kaalaman ng karamihan na may mga pinagdadaanan din po ang ilan sa mga nagiging guest po natin dito sa Doctors Online na mga doktor. At isa na nga po diyan si Dr. Jomar. Kaya kasama rin po natin ang kanyang wife na si Dr. Jenny para i-share po sa atin yung kanilang mga pinagdaanan during at after po nung pumanaw yung kanyang ama. Sige po, go ahead, Doc Jomar, Doc Jenny, share niyo po sa amin. Ano po ba ang nangyari at ano po ba yung mga naranasan po ng inyong father-in-law? Sige po, go ahead po. Yes, COVID-19 has been really very sad for our family during the start of 2020 up to now, dahil alam naman natin, hindi lingid sa kaalaman ng lahat, nakaapekto ng malaki to sa bawat tahanan dito sa atin, sa Pilipinas. Hindi kami nakatakas po sa ganitong experience, lalo na po sa family ng aking wife, na talaga namang nakakalungkot. Hanggang ngayon, kami po ay nagdadalamhati dahil nga po nung sometime September 2020, hindi namin inaakalang dadating at makakapasok ang COVID virus, COVID-19 sa aming pamilya, sa aming tahanan. Para ikwento ito ng detalyado, alam ko mahirap para sa ating lahat, mahirap din po lalo na sa wife ko, si Doc Jen. Siya po ang magkikwento ng detalyadong experience nitong aming lakbay sa COVID-19. Doc Jen, please. So, ang nangyari po is that September 28, 2020, when I got the news from my sister abroad that my dad is rushed to the hospital. So, sabi niya, i-confirm ko if nandoon siya sa hospital na yon. And then, his last words sa sister ko was to tell, sabi ng daddy ko, is to tell everyone that I love them. So, yon. And then, my sister saw na lang yung, yung father ko na dun sa phone na linagay na siya sa ambulance. Tapos, yun na yung last. So, what happened was, nung na-receive ko yung message niya, morning yon. So, after lunch, I called the hospital to verify if my father was there. So, nung chinek ko, nandoon nga siya. But to my surprise, sabi ng doctor, he's confined in a critical COVID ward. Tapos, nung narinig ko yon, sabi ko, so how is he right now? Sabi niya, he's currently, naka-intubate na. So I cried na, syempre. Kasi I thought it's just, lang siya parang yung the usual na sinusugod sa, I never expected it nga eh. Sabi nga ni Doc, di ba? We never thought about it. So anyway, naka-intubate na siya. And then I cried. Sabi nung nurse, ma'am, hindi pa po siya patay. Sabi ko, so gano'n na rin. It's really hard to be optimistic nowadays. Siyempre, alam ko itsura na naki-intubate. And to think my father is already 87 years old. Tapos may history ng cancer na nakasurvive siya. And then, syempre, ando doon yung di ba, nasa medical field naman din kami kahit papano. So, na-visualize ko yon. And, syempre, we were hoping na for a miracle. Ayun. So, nung na-receive ko yung call, so we had a Zoom meeting with my siblings kasi ilan na lang kami dito sa Pilipinas eh. And then, I told them about it. Doon yung mga nangyari. And then sabi nga ng sister ko na naka-receive ng call niya prior to doon nga dinala siya sa ambulance. Sabi niya, I saw him na medyo pale na yung niya,
iba na yung mukha niya, tsaka may discoloration, hirap na sa paghinga. And then yon. So talaga kaming magkakapatid nung nalaman na namin yon, naka-gear na kami dun sa ano na yung plano natin. Or if, kasi it's either yes or no lang naman yan, di ba? It's either he will survive or talagang dun tayo papunta. So yun yung mga pinag-uusapan na namin. Nag-plan na kami, yung plan A namin, and then contingency plan, ano yung mga gagawin natin. Yung mga division of labor, yung mga ganon. Tapos yung sister ko, which is I appreciate, na medical doctor kasi siya sa Michigan, inano niya kami, binrief niya kami na this is, ito yung mga ginagawa namin sa US. So, you talk to the doctor kung ganito rin ba yung ginagawa. And then, sinabi nila yung mga protocols. Tapos, ano rin may mga, nung kinakausap ko din yung doctor, may mga, syempre, red flags na to know if he's going to survive or not. Kasi nagsasabi sila about the dialysis, yung kidney niya, hindi na maganda. Tapos, if there's time na kung kailangan i-revive, yun yung mga mahihirap na decisions na I really appreciate and honor my sister kasi ito yung mga, kung hindi siguro kami nasa medical field, ang hirap i-absorb yung mga ganun, di ba? Bakit siya idadialysis? Bakit kailangan, di ba? May mga ganun na question. So, we let my sister decide and then we follow. Tapos I cascade in-execute ko yung yung mga plans, and then I communicate to them, and then I report to my siblings. So every day ganon for almost a week from the time na he was confined there, September 28th, until the last na So ganon. Doc Jenny, i-clarify ko lang po ang inyong dad ay nasa Pilipinas nung time na yon. Pero ang nag-inform po sa inyo ay yung sister niyo po na nasa abroad. Tama po ba? Yes, ganun ang naging set up situation. So medyo I was medyo last one to know kasi silang dalawa ng dad ko during that time is consistent yung communication nilang dalawa. I see. At nung nalaman niyo po, dito niyo na rin po na-inform si Doc Jomar na doon sa situation po ng inyong dad. Paano niyo po na binanggit kay Dr. Jomar na ganito na po yung naging situation po ng inyong dad? Alright. Kasi yun nga yung my sister called na siya umaga So ako verify ko pa siya after lunch kasi hindi ko pa nga alam. And then I was totally shocked when we found out na nandun pala siya. Tapos ganun na kagad yung sitwasyon. Ang bilis syempre once na pinasok na yun sa hospital, wala ka na magagawa He's all alone here. Diba? So in disbelief talaga yung yung parang you cannot accept it. It's hard to be optimistic that time. Paano ba yun? Ang daming questions that that's on my mind. Pero ang maganda nito is that yung I talked to my siblings about it. And then we made a concrete plan. Tapos yung love and support na nakuha ko dun sa family ko. Ayun. Kasi syempre, I know, nasabi ko nga siya kay Doc, pero I don't want din na mawalan siya ng focus dun sa, kasi we're also handling a business, di ba? We're handling patients, clients, and then people. So parang, mo na kami muna ang mag-handle nitong itong challenge. Ayoko muna siyang i-bother. Since marami naman kami magkakapatid kasi we're 7 in the family. Wow, okay. Doc Jomar, may dadagdag po kayo? Yes. When all this happened, we brought my father-in-law was brought to a government hospital. So when he was brought to a government hospital, it's iba yung situation kasi here for us di ba? Pag government hospital, medyo yung facilities talaga is not really, we are not masyado equipped a COVID patient on an ICU level. And alam ko talagang
very difficult dahil nga puno na yung hospitals, yung facilities na hindi na rin kasi umabot sa point na talagang we have to really buy medicines of our own to bring it to the government hospital. And it was really very tiring and very, very, syempre, expensive din for our part to handle. Now I understand kasi. I understand a lot of the people's sentiments kasi lalo na ang isang average na Filipino, hindi niya talaga kaya na talagang tustusan ang isang pasyente ng COVID. Kasi 'di ba totoo naman 'yun, Miss Grace. Talagang minsan naabot siya sa milyon, 'di ba? Yung gastos. And kami on our part, bukod dun sa emotional challenge na nararamdaman namin dahil nga syempre everything happened so fast, yung gastos na kasama doon, yung financial hardship nung pag-tackle mo nung COVID patient na talagang yung hope mo is very, very low na yung hopes mo na makaka-recover siya dahil doon na, 'di ba? Dahil doon sa sitwasyon. So our family was really very emotional during that time, lalo na syempre si Doc Jen and yung mother niya, lahat, buong pamilya. At the same time, natatakot kami lahat na baka mamaya syempre magkaroon din kami. Kasi 'di ba, lahat takot na takot. Natatakot kami for the mother-in-law, baka meron din siya. O 'di ba, yung mga ganon, and knowing the fact na tumawag pa sa amin yung Department of Health to check on us kung kailangan din kaming iswab kasi kailangan nagko-contact tracing 'di ba? Yes. So, yung mga challenges na yon was really very difficult during that time. Kailangan lang talagang magdadasal tayong lahat kasi masusubukan ating pamilya, ang ating pagtingin sa isa't isa, yung pagsasama, lahat masusubukan. Yes. Yun. At mag-share niyo ba po sa amin maya-maya paano po kayo nakakope sa situation nito? Pero may idea po ba kayo, Doc, kung saan po nakuha ng inyong father-in-law itong sakit, itong COVID? Kung may idea po kayo? So, most probably from where he came from talaga. So, unfortunately, kasi hindi rin namin alam talaga yung exact where's the place. Pero most probably, syempre, dun sa caregiver niya, dun sa environment kung saan siya nagtumira. Kasi mas nag-focus kasi kami when the time he was brought to the hospital, diba, sa ambulance, doon na kami nag-focus So, hindi na namin inintindi. Hindi naman inintindi, pero we did not investigate more of it kung saan siya galing. Kasi hindi mo naman na malaman, di ba? Dahil kung saan siya, yung virus during that time, kalat na and everything. So, mas nag-focus yung family namin on what will be the solution, ano yung pwede namin gawin. So, doon mas kami yung mga plan B, if he will live, ganito yung gagawin natin. If not, ito yung gagawin natin. So, mas doon na lang kami nag-dwell. Aside from that, mas nag-dwell din kami kung paano yung mga dapat naming pag-iingat dito sa bahay. Kasi yes, there's fear doon sa talaga. Fear na baka yung mom ko mahawa somewhere kasi lumalabas din kami. So, gumawa kami ng mga strategic plans dito, katulad ng mga foot bath, disinfection, na kailangan namin gawin, pagpasok dito sa bahay. So kung ano yung mga suggestions sa government, yun yung ginagawa rin namin sa bahay, yung mga practical things. So mas doon kami naka-gear. Ayun. And then, ang isa pa namin ginawa is that since sabi ko nga sa inyo, nag-meeting kami ng family namin. We support each other. Actually, I'm so blessed to be a part of this family. Kasi during this time, talaga, is doon ko naramdaman na yung harmonious relationship namin with one another. We never had a misunderstanding, but rather, we had a love and support nando doon. Sabi ko nga, nasa Psalms 133 verse 1, sabi doon,
is how wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony. Kasi in times of di ba, pressure, doon nagkakaroon ng mas matitest yung family eh. Pero this time, I am so blessed na everyone nag-cooperate. So kaya magaan para sa isa't isa sa amin lahat. Yung kahit paano yung nangyari. So we have each other. Yes, napakahalaga po yung suporta na nanggagaling sa pamilya, no? Lalo na po sa mga ganitong sitwasyon. So, Doc Jenny, kamusta po kayo noong mga panahon na nakikipaglaban po sa COVID-19 ng inyong daddy? Kayo po ay, of course, nalungkot, umiyak. Gaano po ito kahirap? Saka, yung time po ba na yon, iniisip niyo po parang dying na talaga? Yung mga panahon pa po ito na hindi pa po siya pumapanaw. Or hopeful po kayo na siya po ay gagaling? At how did you cope, Doc Jenny? Okay. Nung time na yon, nung nasa hospital siya, mixed emotions. So, nandoon yung, hopeful ka at the same time, at the back of your mind, na makakasurvive ba siya? Mm-mm. So, minsan, hopeful ka, minsan hindi. Ngayon. Pero, sabi ko nga, it's just that this, yung time na yon, talagang, ang hirap mag-praise, ang hirap mag-pray. Pero nung nag-quiet time ako, ito yung verse na talagang it hit me. Mm-hmm. Sabi dito na sa Isaiah 55 verse 8 to 9, sabi niya, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways are not your ways, declares the Lord." Sabi niya, "As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Amen. So parang binigay ko na lang kay God eh. Sabi ko, God, let your will be done. Kasi talagang torn ako ng fear at the same time, God, may miracle pa ba? So nung sinabi sa akin to ni God, ito yung dinideclare ko, I'll be in charge, I'll be in control, I will turn around everything. So from that, pinasa Diyos ko na siya. So sabi ko, God, bahala ka na. Kasi it just creates a confusion and fear. And ayon naman, di ba, sabi doon if yung confusion and doubt, hindi siya galing sa Panginoon. So, binigay ko na lang sa lahat sa Kanya talaga. And then, kaming mga magkakapatid, sabi ko nga, this is one of the, siguro, memorable talaga dahil naging close kami lalo. Dahil, ito yung time na nag-zoom kami parate. I took some pictures nga ng Zoom namin kasi dito talaga na nasubukan kami at dito nakita ko na gano'n namin kamahalat ng isa't isa. Mas nakita ko yung value ng family. Tapos nakita ko kung gano'n din katibay yung nanay ko. We have each other. Meron pa kaming nanay na alagaan. Mm-mm. So yun yung mga things na na linulook forward ko na lang. Kasi if we will dwell on the situation, yung agony of waiting is very painful eh. Yes. Sometimes pag nag-ring yung phone ko, natataranta ako kasi it might be the doctor, news niya, yung mga ganun. Sinubukan ko na rin na hindi ko na tawag ng tawag sa hospital. Kasi nasi-stress din yung mga yung mga doctors. I hear yung sa background nila na nagkakagulo sila, may sumisigaw na, re-revive na natin, yung ganun. So, kapag kausap ko sila, medyo exhausted na din. So, sabi nila, I will just wait for our call. So, yun din ang hinayaan ko na lang talaga in everything sa hands ni God. Kasi these are the things na it's really beyond our control. Yes. All we need is to really rest upon His, His presence. So, yun yung mga things na ginawa namin as a family. Nakita ko doon, yung total surrender ni Dr. Jenny. Kasi ang hirap po yung ganyung sitwasyon na syempre hopeful ka na, Lord, pagalingin niyo po ang aking daddy. Pero no-surrender mo na kay Lord na, Lord, ano man po yung inyong plano, sige po, at tatanggapin po namin. Parang ang hirap
tanggapin, of course, sa simula. Pero alam natin na may plano ang Lord at may purpose bakit po ito nangyari. At ang nakakatawa rin po doon, yung gift ng family na sila po yung sumusuporta sa inyo. Kumbaga kayo po yung mga nagpapalakasan sa isa't isa. Nakakatawa naman po yung na-share ni Doc Jen kung paano rin po siya naka-cope sa ganitong situation. How about si Dr. Jomar naman po? Yes, ako naman as syempre the father of the house, I made it, syempre I tried my best to keep everybody together and make lalo na yung kids and make the kids understand that during these difficult times, syempre they don't really understand what's happening and everything happens so fast. You have to syempre anchor yung faith din ng mga kids na syempre God, to let them know na syempre God is in control. So syempre kami we are trying so hard syempre to pray to God na sana gumaling siya, kaya lang making syempre the kids understand din na syempre at 87 years old na si Papa kasi noon and it's very very difficult, 'di ba, na makapag-recover yung isang senior citizen na 87 sa mga ganong klaseng sakit, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, knowing syempre yung mga situation natin sa mga hospitals natin dito, lalo na government hospital, na we tried our best syempre to make everybody understand na talagang there's a point na dapat syempre you have to make si Papa rest na rin para din magkaroon din kaming lahat ng understanding din na kailangan siguro baka mas makakabuti na makapagpahinga na siya. May acceptance din po talaga And it's may acceptance, yes, that's true. Kaya it's a constant thing kahit hanggang ngayon nahihirapan kaming tanggapin yun, pero that's part of life. Talagang kailangan ipagdadasal na lang natin, i-offer natin lahat kay God lahat na nangyayari. Doc Jomar, may mga katanungan pa po ako sa inyo ni Dr. Jen patungkol po sa inyong father-in-law. Pero bago po tayo mag-break, para malaman din po ng ating mga kaagapay, dahil yung mga doktor rin po ay napapagod din. Dumating po ba kayo sa point na sobrang napapagod kayo physically kasi everyday po kayo ay nagtatrabaho? May mga patients po kayo, may clients. So, paano niyo po na ma-manage and how do you distress? For the information of everybody, then syempre katulad namin mga doktor na mga veterinaryo, kami po ay may mga frontliner din kami, considered frontliner. Kasi our practice, we also save lives, lalo na yung mga pets natin na talagang kailangan din nila ng 24/7 na pagbabantay. Ngayon, lalo na ngayon na nangyari sa amin itong ganitong klaseng sitwasyon, syempre napapagod din kami. Pagod na pagod din kami. Bukod dun sa fact na kami po ay natatakot din kasi kami po ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho imbis na kami ay magsara at mag-ingat na lang, 'di ba? Kami po ay tuloy-tuloy na nagtatrabaho. So mahirap pong i-implement din yung talagang strict safety precautions na ina-implement ng government. Kami po sa clinic namin, ang ginagawa namin, nagpapa-constant kami na nagpapa-swab test kami sa buong staff para naman mapanatili yung syempre yung ingat na walang mai-infect po sa amin dahil araw-araw po kami nagtatrabaho. So, napakahirap po noon. Kung kaya't dagdag na sipag po ang kailangan naming gawin, pag-iingat, at syempre natatakot kami sa sarili naming kalusugan pa. Umiinom kami ng maraming vitamins, nag-exercise kaming mabuti. Kami ni Doc Jen, kinikwento ko na dito, na everyday pinipilit namin mag-exercise. Mag-exercise tuwing umaga para naman bukod dun sa ini-intake na vitamins to keep us healthy, malabanan namin itong COVID na to,
nag-exercise kami, pinipilit namin yun. So, yung mga staff namin na ngayon ay nabakunahan na din. So, bukod doon sa taimtim na pagdadasal at paniniwala sa Diyos, pinipilit po namin na kami po ay maging healthy para mabanan po itong sakit na ito. Meron din pong idadagdag dyan si Doc Jen sa aming mga ginagawa. Yan. Doc Jenny, magkasama po ba kayo sa sa Consult a Vet? Hinahandle ko mostly is yung nasa nasa WOOF Vet Clinic, yung nasa okay. Live. So, pumupunta lang ako sa Consult a Vet if I have a patient na kailangan dun gawin yung procedure. So, ang ginagawa namin, so yung going back to your questions, ano yung mga ginagawa na nga namin sa clinic. Yes, napapagod din kami kasi dala-dalawa yung ina-attend namin eh. One is the client na kailangan natin paliwanagan kung paano natin, and then the other one is the patient. Thank you. So dala-dalawa yung hinahandle natin. Siyempre, kapag in distress din yung client dun sa nangyayari dun sa patient, di ba? Sa pet niya. So siyempre added stress sa amin yun. Pero hindi namin pinapakita yung ganun na attitude na nasi-stress kami. We make it a point din na syempre gusto natin bigyan sila ng proper medication. Syempre, pag tinatanong din nila magsusurvive ba, we have the same din eh. Naalala ko lang going back to my father. So kung ano yung paano namin sinasabi na we will try our very best but please be prepared for anything. So ganun din yung sinasabi ng mga medical doctors. So yes, it's during that time, sinabayan pa ng ganitong challenges sa buhay namin. So medyo ang hirap to put up a face of a happy and upbeat face when you're facing the client. Pero awa na by God's grace, diba? Every time naman I go to the clinic, I always pray for God's wisdom, for God's strength, diba? So yun ang lagi kong ginagawa. Kasi syempre may impact yun in how do you handle your clients eh. Diba? Yes. So yun. Kaya tsaka we make it sure na rin yung namin, yung clinic namin na disinfect ng maayos. We want din improve yung services namin during this time. Ayun, and then we also do exercise. Nag-walking kami every day. So, yun yung mga things na how do we cope up with stress. Kasi tsaka, of course, yun din yung time na pag nag-walk ako, yun yung time na I really talk to God. Be myself. Talagang parang one-on-one na God, this is what I'm going through right now. So, yun yung time na, for me, it's the best time. Be with Him. So yun. Tsaka, ang nakakatuwa is, I'm with my kids. When we walk, we also pray. So, yun yung mga precious moments na... Wow, kasama rin pala ang kids. Ang galing. Yes. Kasi kailangan nila ng exercise, kailangan maarawan. Nasa-stress sila eh. Kahit sabi mo nasa bahay, iba rin yung impact nila. So I don't want the next generation. Kaya di ba marami nadidepress eh. Di ba may anxiety. Nagkakaroon din sila pero hindi lang naha-highlight ng katulad ng mga adults, di ba? Minsan hina-hide nila pero on how they act, how they behave, nagma-manifest eh. So sabi ko, let's make this yung everyday, it will be a good habit na dito natin release. So it's fun then, it's part of fun and activity, and when they look back, maalala nila to na we have a bonding moment dun lang sa simpleng walking every morning. In the time of pandemic. Ayan, salamat po Doc Jenny and Dr. Jomar. Yan mga kaagapay, coping with the loss of a loved one because of COVID-19. Atin nga po napakinggan sa unang bahagi ng DOL
yung naging struggle na kanilang family sa pagpanaw po ng kanilang ama dahil po sa COVID-19. Kasama po natin Dr. Jomar Castro and Dr. Jenny Maala Castro na mga veterinarian. Mag-break po muna tayo at sa pagbabalik po natin ay itutuloy po natin ang ating pinag-uusapan, ng ating kwentuhan. Doctors Online, ang health center ng bayan. Uy! Namiss mo ba ang face-to-face gathering natin sa FEBC Anniversary Celebration? Huwag nang masad dahil mayroon tayong online sama-sama sa Zoom! Yes! Virtual sama-sama mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga. At may pa-registration pa yan ha! Naks naman! Gaya ng face-to-face gathering natin noong mga nakaraang taon. Bilisan mo na, kaagapay! Para makaabot ka sa 1,000 participants sa loob ng Zoom. Bisitahin lamang ang Facebook page ng FEBC Radio para sa Zoom registration mechanics. Like and share para mas maraming makasama. FEBC's 73rd Anniversary Celebration! Woohoo! Yeah! Ako po si Pastor Dave Rapanan ng Emmanuel Gaspar Christian Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Dakila namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan, higit sa anumang vaccine, Panginoon. Kaya naman, O Lord God, nilalapit po namin sa iyo ang aming mga frontliner, Panginoon, na siyang unang humaharap, sumasabak, Panginoon, sa labang ito, Panginoon, against COVID-19. Mas lalong higit na sa panahon pong ito, may bagong strain po kaming hinaharap, O Diyos, mas nakakahawa, Panginoon, na virus. Dalangin po namin, Panginoon, ang aming bansa, O Diyos, maging ang ibang bansa, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay na ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iyo ang tanong. Kay Doc ang sagot. Nagbabalik po ang Doctors Online dito po sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Grace Estabilio. Tayo po ay napapakinggan sa 702 DZAS AM Band, sa PM Radio, FEBC.ph, ngayon din sa ating Facebook Live 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga kaagapay po natin sa 1062 DXKI at sa CARE 104.3 The Way FM Legazpi. Kung kakatune in mo pa lamang kaagapay, ang ganda po ng ating kwentuhan ngayon. Kasama po natin sina Dr. Jomar Castro and Dr. Jenny Maala Castro, ang kanyang wifey. Sila po ay kapwa veterinarians at patungkol nga po sa coping with the loss of a loved one because of COVID-19. Dahil sila po ay namatayan ng ama. So paano po ba nila nakocope ang ganitong situation na mawalan ng mahal sa buhay, lalo na po kapag parent. So, napakahirap po ng ganitong sitwasyon. So welcome po muli natin. Hello po, Dr. Jen. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Doc, ituloy po natin yung ating pinag-uusapan. Kanina po nabanggit niyo po kung paano nangyari sa inyong dad. So ano po ba yung mga ginawang pangangalaga sa kanya nung time po na nakikipaglaban po siya sa COVID-19? Okay. So, nung pinasok na siya dun sa hospital, ang ginawa na lang namin talaga is, nagpa-follow up na lang kami sa phone. So, buti na lang in-advise kami ng doctor na meron pa siyang mga medicines na kailangan naming bilhin. So, dun ko naman na-appreciate itong part ng husband ko. Kasi nga, dahil, di ba, the fear of getting the virus. Mm-hmm. So, siya yung naatasan ng family namin na bumili ng mga injectables para sa father ko. So, yun, siya yung naghanap. Ang hirap din pala maghanap
So isa rin yung added stress eh. So talagang ano pa kami, iniisa-isa namin yung mga Mercury Drugstore kasi limited, hindi lahat ng drugstores meron eh. So yun, para makakuha ng ganun na medicine. Tapos hindi lang isa yung nakuha namin, kailangan pa namin ng additional pa. Tapos ilang araw din hinintay namin for that kasi hindi available pala yung medicine na yon. Tapos dinala namin sa hospital. So, hanggang sa ganun na lang eh. Tapos naalala ko din, sabi ko, okay rin na nagdala kami ng gamot kasi ito yung time lang na we are allowed to visit the hospital. Yun nga lang, hindi mo talaga siya makikita. So, ang ginawa ng family ko is yung mga bata nagsulat ng letter para sa lolo nila, tapos nagpadala kami ng pictures. Tapos nakakaiyak lang yung part na yon. Hindi ko lang makalimutan. Kasi nung inabot ko yung gamot, naggumawa rin kami ng cookies para sa mga frontliners eh. Wow. Akala ko para sa tatay ko, sabi ko hindi, para sa inyo yan. So sabi ko dun sa isang frontliner na na lang, ito, makikiusap lang ako, pakibulungan na lang si Papa na we love him, mahal namin siya. Kasi yun na lang yung way namin to communicate with him eh. Tapos sabi ko, pakita mo na lang yung mga pictures ko ano yung, basta bulungan mo na lang. Naiyak nga rin yung frontliner eh. Kasi alam mo yung ang hirap ng sitwasyon. Tapos siya na lang yung hope namin na marinig niya na yung mga ganun na words na, alam mo yun, yung I love you na ang hirap sabihin. Yes. Kung everyday, no, kung maya-maya may mga frontliners na ganito po yung maririnig sa mga kamag-anak ng mga pasyente, sino ba naman na hindi maiiyak sa ganun, ano? Oo, talagang he shed a tear. Sabi niya, naalala ko yung tatay ko, ganun din eh. So, hindi ko lang ma-describe yung time. At malaking bagay rin po, malaking tulong din po yung ginawa po ninyo na nibigay po kayo ng food, ng cookies. Naku, malaking po yan, encouragement sa mga frontliners po natin. Hindi po mahirap o hindi madali, ang pinagdadaanan po ninyo itong sitwasyon. So ano po yung inyong naging lakas ng loob, Doc Jenny? Okay, yung talagang ang hirap kasi ang medyo mahirap dun sa part, it's not hindi lang yung nasa hospital siya, yung agony of waiting, but really yung mga what ifs na na sana nakasama namin ng matagal, sana nasabi ko to sa tatay ko. Yun yung medyo mas medyo painful dun sa part na yun eh. Tapos pero yung sa finances, since naman I'm blessed with a big family. Hindi siya naging parang hurdle sa amin kasi we can chip in naman. Saka yung mother ko, ang isa ko rin na-appreciate sa mother ko is that nakapagtago rin siya ng more than enough amount dun sa mga kung may gagastusin. It's really the yung faith mo kay God. Tapos gusto ko lang din i-share yung word during that time na sabi dito is that forget the former things, do not dwell on the past. Sabi niya, see, I'm doing a new thing. Sabi niya, now it springs up, do you not perceive it? Kasi ang minsan ng painful yung mga sayang hindi ko to nasabi kay Papa, sayang hindi ko siya nayakap. Kasi syempre biglaan lahat eh, di ba? Ganun naman ang death, di ba? Ganun naman yung sino ba naman naka-perceive ng, di ba? ng So yun yung mga things lang na when we talk about it, yung ng family ko, yun lang yung medyo sad part. Lalo na, hindi sila makakauwi. Yung gusto mo siyang, be there during those difficult times, hindi mo magawa because of the restrictions ng bawal nga. Yes. So yun. And buti na lang nga, we just get our source of strength kay God, tapos sa family. And then yung mga kids ko, it really talagang, we need, as a mother, di ba, kailangan pakita mo rin na you need to be strong. Yes. Lalo na nag-homeschool ako. So, we're in the middle of nag-homeschool tapos dito yung nangyari. And I'm teaching them So, yun, you need to show yung
kung how far you can trust God in this situation. Nakita ko yung talagang faith saka yung pagiging matatag ni Doktora Jenny kasi kapag ganito na yung sitwasyon mo, nasa sayo kung susuko ka ba sa buhay or magtitiwala ka sa Panginoon. Pero si Doktora Jenny talagang antindi na kanyang battle, pero nagtiwala siya sa Panginoon. Kaya nakakatuwa po, salamat po sa inyong mga na-share sa amin, Doktora Jenny. Talagang magandang testimony ito sa ating mga kaagapay. Nakaramdam po ba kayo ng fear or pag-aalala para sa inyong family, sa inyong future, kasama po ang inyong work? Nag-alala po ba kayo sa mga posibleng mangyari, Doc? Oo, nag-aalala talaga ako. Hindi ko madi-deny. Kasi lalo na lumalabas ako. Isa rin ako sa mga, syempre, frontliners in a sense of in a veterinary medicine, di ba? The industry namin. So talagang sumasabak ako din everyday. So talagang nagdadasal ako pag umaalis ako na sana, Lord, tulungan mo ako na hindi ako maka-encounter ng sakit. Kasi I have 3 kids, tapos ang mom ko nagsistay sa akin. Pero I just want to encourage you in this itong word na to, na nasa Psalm 91. Sa Psalm 91 verse 3, so He will rescue you from every trap and protect you from the deadly disease. Sabi dito, though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Every day, I declare that. Sabi ko, Lord, I trust in you na hindi kami dadapuan ng sakit. Amen. But my household, the business, the people around me, the people that I love, hindi sila maha-harm. And I claim that promise. So, di ba, parang we're on di ba, 2021 na, and I'm thankful na walang nakaramdam ng any coughing, sneezing, or even sa mga tao namin. So, alam mo, napaka-powerful talaga ng salita ng Diyos, and yun lang talaga ang panghahawakan natin. Kasi it's really beyond our control, hindi natin kaya. And natutuwa rin naman ako kasi I share this yung nangyari kay Papa sa mga clients ko. And some of my clients experience the same thing. And you may never, hindi mo alam na you will be the salt and light pala during the time na kasi nauna ko na siyang experience So meron din ako talaga mga clients na experience yung ganito, death of the loved ones. So, yung pala may purpose You will be an encourager, you'll be the salt and light sa buhay pala nila. Nakakatuwa naman po. So ito po yung part po ito ng mga natutunan po ninyo from your experiences. So nabago po ba ang inyong pananaw about sa COVID-19, Doc Jenny? Yes, nabago siya. Sobrang yung first is really it increased my faith in the Lord. Pangalawa is yung sino at ano yung binavalue mo sa buhay. So yung sometimes kasi 'di ba yung family mo, it's big yung familiar relationship kasi dito lang naman siya parate, yung ganyan. So yun yung mga things na tinitake for granted natin yung family. So this is the first death in our family. I see. Kaya yung mga words na I love you, I'm sorry, I've forgiven you, you need to practice it with sincerity. Kasi you'll never know that one day, di ba, itong tao na to, mawawala pala siya. Right. Yun yung mga some regrets na even taking pictures, alam mo yon, napakalaking bagay pala yon kasi hindi mo alam when I look back, I'm looking at some pictures yung with my dad, konti pala ng pictures namin together. So sabi ko when I look back, sabi ko sayang. Tapos syempre kailangan mo alagaan yung sarili mo, di ba, physically, mentally, tsaka kailangan kung ano yung sinabi ng government ng mga protocol, sundin ninyo. Kasi sila naman yung inatasan ng Diyos, di ba? To live in our country. Yes.
So, yun yung mga things na kasi COVID talaga is hindi mo alam kung kailan at ano. Right. At totoo ito. Totoo itong COVID-19. Kaya nawa na note mo yan kaagapay na nakikinig ngayon yung mga advice na yan mula po kay Doktora Jenny. Doc, ang bilis po ng ating oras pero bago tayo magtapos, okay lang po ba, Doc? Hilingan po namin kayo na mag-pray. Ipanalangin po natin yung mga kababayan po natin, mga tagapakinig po natin na naka-experience at nakaka-experience din po ng inyong sitwasyon. Okay, sige. Heavenly Father, we thank you for this opportunity, Lord God, to share our experience, Lord God, sa mga kababayan natin dito sa nangyari sa ating bansa, sa buong mundo. Ang COVID-19 is really hit us very hard, maraming challenges. Pero napaka-clear ang sabi ng Panginoon na trust in Him, He's in control. Hindi natin maintindihan ngayon kung ano yung nangyayari, but He will turn around things for our good. He loves us so much na hindi niya tayo pababayaan. We just need to trust and surrender everything to Him. Sa mga nawalan, may pag-asa pa. Give them hope because you said in your word, Lord God, it's very clear. Mm-hmm. In Jeremiah 29, verse 11, for I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you a hope in the future. The battle of COVID is not yet, hindi pa siya tapos. Mm-hmm. Pero si God, He's always ahead of us. He's a faithful God yesterday, today, and forever. We just need to trust in Him and everything. And Lord, we also pray, Father, for the people who've lost their jobs, Lord God, and yung mga family members nila na nagkaroon ng COVID. Lord, I pray that you will strengthen them. Lord, help them, Lord God. Finances nyo, Lord God, nila. Kung silang papabayaan. And I pray, Father, that they will see you in this season of their lives, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for this opportunity to share. And I pray that you will give us a good future, Lord God, because that's what you promised for us. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming pong salamat, Doktora Jenny, sa panalangin na yan. At talagang nabusog po kami. No? Ang dami niyo pong naibahagi po sa amin. Even spiritually, nawa ay naging kalakasan din po yan ng ating mga tagapakinig. Atin nga po nakasama mga kaagapay, Dr. Jenny Maala Castro and Dr. Jomar Castro na pareho pong veterinarians at kanila nga po na nai-share po sa atin ang kanilang mga pinagdaanan sa pagkapanaw, pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, specifically ang kanilang parent. Muli po, marami pong salamat, Dr. Jenny. Yes, maraming salamat for this privilege to share our experience. I hope you get something out of it, ma-inspire kayo, ma-encourage kayo. And there's always hope. Amen. Yan. Ingat po kayo palagi, Doc Jenny, and God bless you. Maraming salamat din. Kayo din po. Be safe. And with that, maraming salamat kaagapay na sumama po sa amin, nakinig sa Doctors Online. Syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating nakasama, sina Dr. Jomar Castro at Dr. Jenny Maala Castro. Pareho po silang veterinarian. Sila pong mag-asawa. Ating nga po napag-usapan na hope in difficult times, coping with the loss of a loved one from COVID-19. Nawa ay napagpala ka sa ating mga naging guest today. Siyempre, nagpapasalamat din po tayo sa ating team na umalalay po sa atin. Arwel, Kael, gayon din kina Kuya Reggie and Nathaniel sa control.
Abby and Wen ng RTV, Nals and Kuya Rafi ng Broadcast Engineering Team at sa mga kaagapay rin po natin sa Bukawi Transmitter site. Muli, happy 73rd anniversary po sa FEBC. Nawa ay patuloy po ninyo na suportahan ang gawain ng FEBC Radio Ministry. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Grace Estabilio, na nagpapasalamat at nagpapaalala na pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas@dzas.febc.ph.